Unahin ko po yung 5. Nakalagay doon na ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob na sa atin. Nangyari po yan nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso. Ang Espiritu ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin. Kaya doon po sa John 1:12 nakalagay doon na ang sino man na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yung tinatawag po natin na kapanganakan espiritual doon sa John chapter 3. Na tayo po ay ipinanganak Espiritu sa pamamagitan po ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus. Nagkakaroon po ng tinatawag na regeneration sa ating spiritual na kalagayan. Na tayo po ay ipinapanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ikaw ay nagiging anak ng Diyos dahil ipinanganak ka sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ikaw ay spiritual na anak ng Diyos. Kaya kapag tinanggap po natin ang salita ng Diyos at nanalig tayo sa Kanya, kapag tinanggap natin si Jesus, ang Panginoon na ibinigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus, at siya ay muling nabuhay, tinanggap natin si Jesus sa ating puso at nanalig tayo sa Kanya, nanampalataya, tayo po ay tumatanggap ng Espiritu ng Diyos. Ipinapanganak tayo sa Espiritu. Nagkakaroon ng pagbabago, spiritual birth. Kaya tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Kaya doon po sa Roma chapter 3 verse 5 na ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. Yan. At balik po tayo doon sa verse 3 na sinasabi doon na tayo daw po ay nagagalak doon sa mga kahirapan na ating tinitiis. Dapat meron po tayong nararamdaman na kagalakan sa ating pagtitiis. Bunga ng kahirapan, lalong-lalo na po ngayon. Tiis-tiis lang, yung mga sinasabi na ganyan. Tiis-tiis lang. Bakit ka naman nagtitiis? Kasi nga, mahirap. Minsan, dati, saganang-sagana, madali kang nakakahawak ng pera, madali mong nabibili yung gusto mong bilhin. Ngayon, limitado. Dahil nga, nagiging mahirap yung hanap buhay. Dati maganda yung hanap buhay. Ngayon, napakahirap ng pera dahil sa COVID. Lockdown. Yan. Limitado yung mga galaw. Pero alam niyo po, sa mga anak ng Diyos, ito po ay isang kagalakan. Dahil ito pong pagtitiis na ito, sinasabi doon, ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Yan. Isa pong karakter ng Diyos o bunga ng banal na espiritu ang katiyagaan, yung pagtitiyaga. Yan. Bakit ba gusto ng Diyos na tayo ay maging matiyaga? Bakit gusto niya na lagi nating nararanasan o maranasan natin at hindi lang maranasan, dapat magalak pa sa pagtitiis na nagbubunga ng pagtitiyaga? Alam niyo po, ang isang bahay na mahina ang pundasyon, hindi yan matatag. At sa anuman na mga unos, lindol, mga bagyo na dumaan, hangin, ito ay kaagad na bumabagsak. Ibig sabihin, hindi siya matatag. Ganon din po yung mga puno, yung mga halaman, yung mga tinanim natin, halimbawa ng sili, hindi po yan matatag. Kasi yung ugat po niyan ay mababaw lamang. Although marami namang ugat, yung tinatanim po namin sili doon sa bundok, maraming ugat.
Pero pag dumaan yung hangin, tsak, matutumbas siya. Yan. Ibig sabihin, hindi siya matatag. Tayo po ay dapat na maging matatag. Dahil inaantay ho natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa pag-asa na tayo po ay isasama niya doon sa kanyang kaharian. Kung hindi ka matatag, bibigay ka sa iyong pananampalataya at susunod ka sa mga alok ng mundong ito na sabi nga doon sa Mateo, ang pinto na maluwag, ang dulo po noon ay kapahamakan at marami ang dumaraan doon. Subalit doon naman sa makipot na pintuan, kakaunti lang ang dumaraan doon. Malamang mga matatag yung mga dumadaan doon. At ang dulo po noon ay kaligtasan. Sinasabi din doon sa Mateo chapter 10 na ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mahihirapan po tayo na maging tapat kung hindi tayo matatag sa ating pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, tayo ay maging matatag. Ibig sabihin, anuman yung dumating na pagsubok sa ating buhay, nananatili tayo sa salita ng Panginoon. Hindi po natin na kinukompromise yung mundong ito. Dahil ikaw ay matatag, meron kang paninindigan, malalim ang iyong pundasyon sa salita ng Diyos. Yan. So, paano po yan nangyayari? Sa pamamagitan ng ating pagtitiis. Kaya tiis-tiis lang. Sa mga kahirapan na ating nararanasan, tiis-tiis lang. Sa mga kakulangan, kung nasanay tayo dati na makabili ng kaagad-agad, ngayon nahihirapan na. Hanggang sana all na lang. Tiis-tiis lang. Upang nang sa gayon, tayo po ay maging matatag. Yun po ay isang proseso ng pagiging matatag na Kristiyano o matatag na pananampalataya. Yung pagtitiis, sabi ng verse 3. Yan. At sabi doon, yung pagtsatsaga ay, ayun na nga, nabanggit ko na ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Yan. At ang katatagan naman ay nagdudulot ng pag-asa. Yan. Ayun yung sinasabi. Kaya doon sa verse 5, sinasabi doon na hindi ka bibiguin ng pag-asa. Kapag mayroong pag-asa na nasa ating puso, ano man ang gusto mo? Ano ba ang nais mo? Magkaroon ka ng pag-asa na ito ay iyong mararanasan. Dahil sabi ng Diyos, hindi ka nito bibiguin, sabi ng verse 5. Bakit? Dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos, hindi patak buhos. Ganyan po ang pag-ibig. Sa papaanong paraan po natin nalaman yan? Yung kanyang buhay na ibinigay at namatay doon sa krus. Sabi nga ng Romans 5:8 na ang kanyang buhay ay inihandog. Siya ay namatay sa krus para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Yun po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi talaga tayo mabibigo. Yun ang ating kagalakan sa ating pag-asa. Hindi tayo bibiguin dahil doon sa pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating puso. So, kanino ka titingin? Ano ang iyong pag-asa doon sa buhay na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin? Nangyari na yan. 2,000 years ago, nangyari na. Kaya tsak at 100% ang ating pag-asa na yun po ay mararanasan. Anyway, sinabi rin ng Diyos sa Isaiah 55 verse 10 na ang kanyang salita ay hindi babalik na walang naganap, na walang nangyari. My word, sabi niya, shall not return to me empty. It will accomplish. Kung ano yung purpose ng Word of God,
kung ano ang purpose ng kanyang pagkakasabi doon sa salita ng Diyos. Kailanman hindi yan babalik sa kanya na walang nangyari. It will accomplish sa ating buhay. Yun po yung pag-asa na tsak, mayroong i-accomplish sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Yan. Sinabi ng John 10, sabi niya, I have come to give you life and have it to the full. Isang buhay na ganap. Hindi yan babalik sa kanya na walang nangyari. Tiyak at tiyak na yan ay mayroong gagampanan sa buhay ng mananampalataya sa salitang iyan. Ang sino man nasasampalataya sa John 10:10b na I have come to give you life and have it to the full. To the fullest. Isang ganap, isang buhay na ganap. At kasya siya. Kasya. Kung bibilisan natin, kasya, sapat. Pero yun ay kasya siya. Yan. Fullest. Bilisan mo na. Kasya, kasya, kasya. Kakasya, hindi ka pagkukulangin. Itutuo naman po yan. Kahit na i-interpret po natin ng kasya at hindi kasya siya. Pero ang salita po na yon ay kasya siya. Isang buhay na masyasyahan ka talaga. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3, sabi niya na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung desire ng ating puso, dapat ang kagalakan natin ang Diyos. Yan. So, yun po yung ating pag-asa. Ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang kanyang Espiritu ay ipinagkaloob na sa atin. Kaya tunay na mararanasan po natin yung pag-ibig na ibinuhos. Kaya may pag-asa, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong sabihin na paano na ito. Baka hindi na makapag-aral o hindi na matapos yung aking anak. No. Napakalaki ng pag-asa mo bilang anak ng Diyos. Huwag kang manlupaypay. Magpatuloy ka. At ang sabi ng Diyos, magalak sa kahirapan na iyong tinitiis. Tiisin mo lang. Dahil yan ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At habang ikaw ay nagtsatsaga, ikaw ay tumatatag sa iyong pananampalataya. Marami pang mga pagsubok ang iyong mararanasan. It is just a matter of testing. Yan, pinupurify ang ating faith. Para nang sa ganon, tayo po ay lumiwanag at lalong maging asin, maging ilaw sa mundong ito na madilim. At marami ang makakasumpong sa ilaw na yan na iyong ginagawa. Lalo na kapag tayo ay nag-witness at sila man ay may encourage na magtiwala sa Diyos. Amen. Alam ko na ang Diyos ay kumikilos ngayon sa iyong puso at nangungusap sa iyo. Hayaan mong manalangin tayo at isangguni natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahinaan, mga burden. Kaya nga sabi ng Panginoon, cast your cares upon me. Sa akin mo ilagak ang iyong kabalisahan. Sabi niya. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kagaanan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, inilalapit ko sa iyo yung sinuman na nakikinig ng salita mo sa umagang ito, sa oras na ito. Amang banal, kayo po ang higit na nakakaalam sa kanilang kalagayan. Hinihiling ko po, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Espiritu. Minsan pa alam ko po na nasa kanila, ibinuhos mo na ito sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa iyong pag-ibig na ibinuhos sa aming mga puso, sa aming puso, Panginoon. Inalay mo ang iyong buhay para sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, sa aming mga tiisin na kami po sa kabila nito ay mayroong magkaroon ng kagalakan. Salamat po sa pag-asa
na kami po ay manatili sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong masaganang biyaya. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin itinitiwala ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan.